May verse akong babasahin sa inyo sa Genesis 22 verse 14. Sabi rito, kaya tinawag ni Abraham ang lugar na ito na Jehovah Jireh. Hanggang ngayon sinasabi, sa bundok ng Panginoon, doon siya maglalaan. And Abraham called the place Jehovah Jireh, the Lord will provide. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Pinagpala po pagkabasa ng salita ng Diyos. Pinamagatan ko itong Jehovah Jireh, ang Diyos na maglalaan. Pag sinabing Jehovah Jireh, ang Diyos ang magbibigay, may inilaan ang Diyos para sa kanyang mga anak. Sabihin na sa katabi natin, may inilaan ang Diyos para sa iyo. Maaring nakabalot pa yon, ano? Pero sa huli, tatanggapin mo yon sa Panginoon. Amen? Kaya po, huwag tayong magsawang magtiwala sa Diyos. Amen? Dahil siya lang po ang makapagbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan. Amen po? Minsan nakala natin, alam niyo po minsan, pag tayo ay nire-require ng Lord ng isang bagay na parang it's hard task, ano po. Akala natin, Lord, saan ako kukuha? O Lord, saan ako? Sino magbibigay sa akin ng kalakasan para gawin ito? Lord, sino magbibigay sa akin ng pangangailangan para maisagawa ko ito? Pero sa huli, makikita natin, God will provide. Amen. Ang Diyos ang magbibigay. Ang tangi lang nating dapat gawin ay sumunod sa Kanyang kalooban. Bakit tayo pinasusunod sa Kanyang kalooban? Dahil gusto ng Diyos, sanayin tayong lumakad sa ating mga pananampalataya. Amen. At minsan, inaalaw ng Diyos na wala tayo upang ibigay natin kung ano ang nasa kamay natin. Bakit po? Si Moises, ano sabi ni Lord sa kanya? Ano ang meron ka? Ito, tungkod ang aking pinagmamalaki. Eh sa iba, sasabihin niyo, wow, tungkod lang ang kayamanan mo. Hello? Eh yun lang meron siya. Hindi maghahanap ang Diyos sa atin nang wala tayo. Tanungin mo katabi mo, ano ang meron ka? And God can start His miracle in what you have. Amen? Amen po, ang babae, amen, na inutusan ng isang propeta, ano meron siya? Jars na walang laman. Isa, ano meron siya? Isang dakot na harina na pagsasaluhan-saluhan nila. Sabi, bago sila mamatay dahil wala na silang makain. Pero God moved in His own miraculous way. Kaya ng Diyos na maghimala sa ating buhay. Kaya nga po, ang kwento sa Genesis 22 ay pinakamalinaw na patotoo sa lumang tipan kung tungkol sa sakripisyo. Amen. Na may halaga. Ang bawat sakripisyo natin sa Diyos ay hindi nawawalan ng halaga. Amen po. Ano man yung ginawa mong sakripisyo para sa Panginoon, hindi po nawawalan ng halaga. Dahil ang tinuturo sa Genesis 22 ay ang sakripisyo ring ginawa ng ating Ama para isakripisyo ang Kanyang anak na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pinakita nito na ang Diyos ay naglaan ng para sa atin. May inilaan ang Diyos para sa iyo. Kaya ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh na binanggit sa Genesis 22 verse 14, ito ay nagsasabing ang Panginoon ang maglalaan. O the Lord will see to it. Alam niyo po yung the Lord will see to it? Ang ibig sabihin nun, makikita mo ang gagawin ng Diyos. Sabi mo ulit sa katabi mo, makikita mo ang gagawin ng Diyos. Na yung wala pala meron. Amen po? Amen?
Ano po literal na meaning nito? Ang Diyos ay may nakalaan o sinisigurado ng Diyos na may nakalaan para sa iyo. Hindi ka mawawalan. Kahit akala ng iba, nakaisa sila sa iyo. Pero hindi mawawalan ng pagpapala ang kanyang mga anak. Sino anak po ng Diyos dito? Kaya nga ang Jehovah Jireh ay pagpapakita ng dalawang pangunahing katangian ng Diyos. Ano po yun? Ang kakayahan ng Diyos na makita ang lahat ng iyong pangangailangan. Ay said, ang Diyos ay may mata na nakakakita sa lahat ng iyong pangangailangan. Ano ba pangangailangan ng tao? O bukod sa pera, alam ko nasa isip nyo, pera agad eh. Load. Sabi ng mga kabataan, load, kailangan ko. Sabi naman ibang mga estudyante, pan-tuition, kailangan ko. Sabi naman ng nanay, kailangan ko ng budget. Kulang yung pinapadala ni Mayora na blue card. Sabi, pwede ba, sana Lord, makita ko doon, 1 million ang binigay sa akin. Di ba? O, nawin natin, di ba? Ano pa mga pangailangan ng mga nanay pa? Ayan, mga katustusan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, di ba? Ang mga tatay, kailangan nila ng kalakasan ng Diyos. Dahil sila nga minsan nagtatrabaho. Amen po? At kailangan natin lahat ng kalakasan. Kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman. Who can give all of that? Only God can give everything you need. At nakikita niya yun. God has all-seeing eye. Alam niyo yung Diyos na nakakakita ng kahapon, ngayon at magpakailanman na mangyayari sa iyo. At alam ng Diyos ang katawan mo. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo ng kagalingan. Hindi mo pa nasasabi sa Diyos na kailangan ko ng kagalingan. Ang Diyos ay may provision na kagalingan para sa iyo. Amen po. Yun yung kakayahang makita at kakayanahan ng Diyos na tumugon sa iyong pangangailangan. Yes, tayong tao ay maaaring nagsasabi sa atin ay tayo lahat na kailangan kong tulungan si brother o si sister. Pero minsan wala tayong kakayanan. Pero ang Diyos may kakayanan. Kung ano may pangangailangan mo, may kakayanan ng Diyos na tugunin ang iyong pangangailangan. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. At may sagot ang Diyos sa iyong pangangailangan. Amen po. Yan nga sabi ng isang mangaral, ang Diyos ay hindi isang malayong tagamasid lamang. Siya ay isang aktibong tagapagpala na kumikilos sa iyong buhay at magbibigay sa iyo sa kanyang kapanahunan. Kaya may tugon ng Diyos sa iyo. Kaya nga ang Diyos, hindi katulad ng kantang, God is watching us from a distance. Dati nauso yung kantang yun eh. Wow, ang layo pala ng Diyos pero nakikita ka. Hindi po ganon. Ang Diyos ay napakalapit sa atin. Ang Diyos ay kayang tumugon sa iyong pangangailangan. At siya ay on time magbigay. Amen po. Hindi siya katulad ng pagtinawagan mo sa sabihin ng telepono, the person you are calling is not yet around. Press 1, diba? Press 2, press 3. Or, if there's no one around, press 0. End this session. O, diba ganon? Pero ang Diyos, sabi ng Jeremiah 33:3, di ba? Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things. Wow! Pag tumawag pa lang ang anak ng Diyos, hindi pahihindian ng Panginoon. Kaya niyang tugunin ang iyong pangangailangan. So what is the challenges in the life of Abraham? But we teach us a great lesson. Number 1 is life lesson ni Abraham, fortification of faith. Bakit inutusan ng Diyos si Abraham sa isang mahirap na gawin? Hello, mga tatay, mahirap gawin yon. Naialay ang iyong anak sa Diyos. Amen po? Ihandog na parang tupa na
iaalay, papatayin, at ihahandog para sa Diyos. Pero bakit inutusan si Abraham ng isang mahirap na trabaho? Sabi mo sa kapatid mo ngayon, kapatid, may ile-level up pa ang buhay mo. Naniniwala ako na sa darating na panahon, gagamitin kayo ng Diyos in a mighty and powerful way. Kung paano gagamitin ng Diyos si Abraham in a mighty and powerful way, kailangang subukin ng Diyos ang kanyang pananampalataya. It is the fortification of the faith of Abraham. Ano yun? To sacrifice what we love most without delay. Ito ay tinuturuan tayo ng Diyos na isakripisyo sa Kanya ang mga bagay o tao na mahal natin ng walang delay. Sabihin mo sa katabi mo, walang delay. Amen? Ang generation ngayon, wait lang generation eh. Ano yung wait lang? Wait lang po. Sige po, susunod ako, pero wait lang. Okay po, basta bigay lang sa akin yung... Bigay mo lang sa akin ito. Sige po, pag okay na ang lahat, susunod na ako sa Lord. Wait lang, check ko lang po yung guya ko. Wait lang, Lord. Bumili ko ng lupa. Check ko muna kung umaani na. Wait lang, Lord. Ililibing ko muna tatay ko. Wait lang, Lord. Kakakasal ko lang eh. Mag-enjoy muna ko kaunti. Pwede ba, Lord? Di ba, dami nating wait. Bakit? Natutuhan natin yan sa wait generation eh. Di ba na tayo, pag tayo mga anak natin, inutusan natin, sasabihin niyan, wait lang. Pero yung wait na yan, ano yan, pinabukasan na. Minsan 1 week na yan, wait pa rin yan eh, di ba? Pero sabi mo sa katabi mo, hindi na ako wait generation ngayon, now na generation ako. Dapat kung ano sinabi ng Diyos sa akin, susundin ko. Bakit? Ito ang susi ng pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Bakit? God never delayed the timely coming of Messiah. Hindi nag-delay ang Diyos sa pagdating ng Mesyas, kaya ine-enjoy natin ngayon ang kaligtasan dahil may pinadala ang Diyos na tagapagligtas. Diba sabi ng Galatians 4 verse 4 and 5, in the fullness of time, God sent forth His Son, Jesus Christ for all of us. Amen po? Kaya ano utos ng Diyos kay Abraham? Kunin mo ang iyong anak, ang iyong isang anak na si Isaac na iyong iniibig. Tingnan niyo mo, binuupan ng Diyos yun. Ibigay mo ang kaisa-isa. Ang hirap bigay nun, kaisa-isa. Ibigay mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac na iniibig mo. Napakahirap ibigay nun. Minamahal ko yan eh. Hello? Isa tinetest tayo ng Diyos kung ibibigay natin sa Kanya yung mga mahal natin. Bakit minsan baka natabunan na yung pagmamahal mo sa Diyos ng pagmamahal mo sa iba? Amen? Hello? Ano sabi ng John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa'yo, sa atin. Alam mo, sa kanyang pagmamahal, may ibinigay ang Diyos. Ganon din po dapat sa ating pagmamahal. Dapat sa ating pagmamahal, mayroon tayong isasakripisyo para sa Kanya. Amen? Kaya, nakikita natin dito, ang pinakamalalim na anyo ng pagsunod ay ang pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi natin lubos ang maintindihan ng Kanyang plano, nagtitiwala pa rin tayo sa Diyos. Yes, it's hard to understand God. But we trust Him and we have faith on Him. Kaya gusto nating sundin ang Kanyang kalooban kahit mahirap gawin. Ang hirap pumunta sa church nang may mga problema tayo. Pero pinapunta ka pa rin ng Lord sa church. Dahil alam ng Lord ang iyong pangailangan. Na kayang tugunin ng Diyos ang iyong pangailangan. Na kaya kang paghimalaan ng Diyos sa oras na ito. Nang yung pangangailangan mo, pagdating mo ng bahay, mamaya, tinugon na pala ng Panginoon. Amen. Pero mahirap gawin. Bakit? That is a step of faith. Yung humahakbang tayo sa pananampalataya natin, yung pinakamahirap gawin.
Pero sinasanay tayo ng Diyos na ihakbang ang ating pananampalataya. Kasi nga, ihakbang natin yung natin ganito. Sabihin natin, hakbang ng pananampalataya. Hakbang ng pananampalataya. God will provide. Amen? So, ina-upgrade pala ng Diyos ang ating faith. This part of God's kino-correct niya ang ating mga attitude. Corrective measure ni Lord minsan ito eh. Bakit mahal na mahal ka ng Diyos? At dahil sa kanyang pagmamahal, ayaw niya na mapahamak ka dahil sa maling desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay. Amen? Sa huli, pag mali ang desisyon na gagawin natin sa buhay natin, ang buhay natin ay magiging mali-mali. Ang buhay natin, dahil pinasok natin ang maraming mali, ano mangyayari po sa buhay po natin? Patuloy na mamamali. Hello? Ano gusto ng Diyos gawin? I-correct ang buhay natin. Bakit? Pag nagpapakorek tayo sa Diyos, umaayos ang buhay natin. At ito ang nagiging daan papunta sa kanyang pagpapala. Bakit si Naaman hindi pwedeng tanggapin ang kagalingan niya ng isang beses na paglubog sa ilog ng Nilo? Ilang beses kailangan? 7 beses. At hindi sa pangalawa, hindi sa pangatlo. Ano ibig sabihin ng Lord sa atin? Sumunod ka sa kanyang sinabi. Nung sumunod si Naaman, tinanggap niya ang kagalingan na kanyang inaasam. At sabi ng Biblia, wow! Kutis porselana si Naaman. Dating punong-puno ng ketong ang kanyang katawan. Nung sumunod siya sa plano ng Diyos, naging kutis bata, kutis porselana, lax, kamay. Diba? Yun yung mga ano eh. Hello? Na-excite ba tayo? Na pag sumunod pala sa atin tayo sa Diyos, may ginagawa ang Diyos. Excited ka ba ron sa part na yon na may ginagawa ang Diyos? Amen? Kaya nga po ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Bakit gusto ng Diyos na siya ang una sa iyong puso? Siya yung number 1 sa iyong buhay. Ano sabi ng Matthew 10 verse 37? Ang umiibig sa kanyang ama, ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, sabi ng Panginoon. Ang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak na babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang pangit ng salitang ito. Walang bumabanggit sa preaching niyan. Bakit? Hindi maganda eh. Marami magagalit. Pero sinabi ng Panginoong Hesukristo yan. Why? Bakit po? Kasi po ayaw ng Diyos na tayong lahat ay umaalis sa ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Siya pa rin ang dapat kilalanin ng tao na unang dapat mahalin, higit kanino pa man. Amen po? Ay, ang hirap sumunod sa Diyos kung hindi siya ang una sa buhay mo. Hello? This part of God's greater plan. This part of God's way for us to see His greater plan. May malaking plano siya. Ang tanong, sasama ka ba sa plano ng Panginoon? Amen. Sabihin natin sa Lord, yes, Lord. Gusto kong sumama sa plano. Ang hina ng yes, Lord. Sabihin natin, yes, Lord. Sasama ako sa plano mo. Amen. Second life lesson is focusing on God's instruction to give way to God's agenda without turning back. Kailangan natin mag-focus sa instruction ng Panginoon. Abraham never changed his mind to obey God. Hindi kailanman nagdalawa ng isip si Abraham para sumunod. Imagine, alam nyo, ilang araw nilakad ni Abraham papunta sa Mount Moriah? 3 days. 3 araw siya naglakad kasama ang anak niya.
para ihahandog lang ang anak niya. Pero nagbago ba ang isip yung ibang Kristiyano? I have decided to follow Jesus. Next week, wala na eh. Amen. Maraming pwede mangyari in 3 days. Pero hindi nagbago ang plano ni Abraham. Amen? Sana sabihin natin sa katabi na, sana hindi magbago ang plano mo para sa Diyos. Ang commitment mo para sa Panginoon. Kaya nga pumuko si Abraham eh. Abraham never changed his mind. Ano po yun? Ano sabihin nun? Nang never change his mind. Kailangan magkaroon tayo ng katapatan. Faithfulness sa Lord eh. Ano po yun? Bakit? Bakit faithfulness? Kailangan na tinuturuan tayo ng Diyos na maging tapat sa lahat ng aspekto ng buhay natin. Amen? Faith means faithfulness. Faith means obedience. Kailangan sumunod po tayo. Ano sabi? Kung susundin mong lubos ang tinig ng Panginoon mong Diyos, itataas ka niya sa lahat ng bansa sa lupa. Oh, wow! Promotion sa Lord pala galing. Deuteronomy 28 verse 1. Amen? Commitment pa. If you have faith, you have commitment. Kung ano yung tinalaga mo sa Diyos, huwag mong panghinayangan. Ano yung pinagagawa ni Lord, gawin natin. Amen? Yun yung alay natin. Wala naman tayo may aalay sa Diyos na pinakamahalaga, kundi yung sarili natin eh. Amen? Alam niyo po ba ano namang nangyari kung dati pa sumunod na tayo sa Panginoon, baka buong Pilipinas ligtas na. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ng maraming kaluluwa. Amen? Obedience, commitment. Ano pa yung isa? Unwavering faith. Dapat tayo ay hindi natitinag sa ating pananampalataya. Susubukin ang iyong pananampalataya, ngunit yun ay paraan ng Diyos para tumibay ang iyong pananampalataya. And steadfastness. Steadfastness, ano ibig sabihin? Katyagaan, katibayan ng loob, matibay na loob. Amen po. Maging matatag ka, hindi natitinag, laging sagana sa gawain ng Panginoon. Yamang alam natin ng lahat ng ito ay may kabuluhan sa Kanya. Mga kapatid, hindi nagbabago ang isip ng Diyos na tayo lumapit, humingi ng tawad, na patatawarin Kanya. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos na tanggapin ka sa kabila ng iyong kamalian, paulit-ulit na pagkakasala. Amen po, hindi nagbabago ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya sana wala ring bawian. Kung kinumit mo yung buhay mo sa Lord, wag mong bawiin. Bakit? You will miss the blessing. Amen? There's a blessing in obeying God. Ano challenge? Hindi natin mapapagtagumpay lahat ng bagay sa sarili lang nating kalakasan. Hindi mo mapapagtagumpay yan. Kailangan mo lagi ang kalakasan ng Diyos at ang probisyon ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Amen. Third life lesson, follow God's word. It will give way to His fountain of provision. Wow! Pag pinalo pala natin ang instruction ni Lord sa atin, that is the key of God's unending provision. Bakit minsan walang provision ng Lord? Baka may kailangan tayong gawing sa pagsunod natin sa Panginoon. Baka meron pa tayong dapat isuko sa Diyos. Mga may dapat ka pang i-deal sa Lord sa buhay mo. Amen. Basta naniniwala ko, lahat kayong naririto ngayong gusto kayong pagpalain ng Diyos. Period. Be ready. Ihanda mo ang sarili mo. Your readiness to sacrifice is challenge to God to His readiness to provide. Kung ready kang mag-sacrifice, ready rin ang Diyos na magbigay sa iyo ng iyong pangangailangan. At hindi mo mapapantayan ang pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo.
Ano sabi sa Genesis 22 verse 13, nang si inahandog ang kanyang anak, wag mong Abraham, magbibigay ako. Nagbigay ang Diyos ng tupa para ihandog sa kanya. Saan nag-umpisa? Sa pagsunod ni Abraham. Sa pagsunod ni Abraham, may provision ang Panginoon. Amen? Naglaan ng Diyos ng isang lalaking tupa bilang kapalit ni Isaac. Genesis 22 verse 13. Mga kapatid, ang tupang iyon na nasabit sa tinik ay inilaan ng Diyos. Gaya dun si Jesucristo na nasabit sa tinik doon sa krus ng Kalbaryo para tugunan ang isang malaking pangangailangan ng sangkatauhan. Iligtas ikaw at iligtas ako. Nakinabang po tayo sa kaligtasan yan nang tinanggap natin si Jesucristo. Kaya mga kapatid, ang hinihiling lang Diyos sa araw na ito, bigay mo ang para sa Kanya. Hindi humihingi ang Diyos ng hindi mo kayang ibigay. Ininanais niya ay pagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Bakit? Siya ang Jehovah Jireh. Why? Unless you are ready to give the one you love most, you cannot see the real picture of Jehovah Jireh. Kung gusto mong makita at maranasan si Jehovah Jireh sa buhay mo, dapat handa kang ibigay yung mahal mo sa Kanya. Sino handa magbigay ng Kanyang mahal sa Kanya? Tumayo tayo. Pakita natin sa Diyos. Sige po tayo, itaas natin ang kamay natin. Sabihin natin, Lord, marami pong salamat. Ano man ihahandog natin, handog natin sa Lord. Lord, turuan mo kaming ihandog yung pinakamamahal namin sa iyo. Alam namin that this is a testing of our faith for us to see how the Jehovah Jireh, Lord God, will manifest in our life. Will manifest as our Jehovah Jireh, Lord God. Na kaya mong tugunin dahil alam mo ang lahat ng aming sitwasyon at kaya mong tugunin ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon. In this very moment, tumutugon na po ang Diyos sa iyong pangangailangan. Hindi man ito sinabi, tumutugon na po ang Diyos. At handa ang Diyos na ipagkaloob sa iyo. Kung handa ka rin, naibigay sa Kanya ang lahat. Sabihin po natin, Lord, narito ang buhay ko. Binibigay ko sa iyo. Salamat po. Dinideklara kita bilang Jehovah Jireh ng aking buhay. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Pwede po pag-pray rin natin yung katabi natin. Sige po. Let's declare Jehovah Jireh in the life of our brothers and our sisters. Yes, Lord Jesus. Manifest as our Jehovah Jireh. Lord, you know all our needs, Lord God. Lord, let us receive today, Lord Jesus. Receive today. Receive today His miracle. Receive today His provision. Receive today your answered prayer. Receive today. Because God is our Jehovah Jireh, the Lord that can provide. Receive your healing. Receive your strength. Receive your miracle today. Receive it in the name of our Jehovah Jireh. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.